Lane, kanina pa kita hinahanap. Narito ka lang pala. Ginulantang sila ng biglang paglapit ni Leah. Sabay sila ng kausap na napatingin sa direksyon ng bagong dating. At narito rin po pala kayo, Professor Gulantang. Nasabi ni Leah na bahagyang yumukod bilang pagbibigay galang sa kanyang kausap. Professor? Nagtaka si Lane at kinabahan sa katotohanang bumulagta sa kanya. Ikaw? Kayo si Professor Artemio Domingo? Nagugulumihanang niyang tanong. Isang tango ang naging tugon sa kanyang katanungan mula kay Leah. Siya si Professor Domingo. Di mo ba siya kilala, Lane? Tanong nito habang tumatabi kay Lane at palihim siyang kinurot ng marahan sa tagiliran. At nakita na naman nilid ang pagiging starstruck ni Leah nang makita ang sinasambang professor. Team na lang para sa inyong dalawa. Let us let go the formalities, girls. Wika nito na nakangiti sa kanilang dalawa. Girls, ha? Naisip niya. Okay ka lang, Professor Domingo. We are professional doctors, not merely girls. Protesta ng isip niya. Subalit hindi niya ito naisatinig. Ang totoo, parang musika sa kanyang pandinig na tawagin siyang girl ng lalaking ito. At alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso, gugustuhin niyang siya ang simpleng girl sa buhay nito. Natagpuan ko na talaga si Mr. Right para sa akin. Bulalas ni Leah nang nasa kwarto na sila ng hotel. Halos ikadalawa na ng madaling araw. Natapos ang parte sa lobby ng ika-11 gabi. Kaya lang, nagyaya si Leah sa bar ng hotel pagkatapos ng parte. At karay-karay nila ang hindi nakatangging professor. Leah, hindi ka pa ba inaantok? Pati talukop ng mga mata ko naghihikab na. Sabi niya para patahimikin ang kasama sa kwarto. Bumangon siya sa pagkakahiga at pinatay ang ilaw ng kwarto. Binuksan niya ang lampshade sa kanyang ulunan at inilagay ang aircon sa low. Tinapunan niya ng tanaw ang kabilang kama. Aninag niya sa mapusyaw na liwanag na itinatapon ng lampshade ang mukha ni Leah. Hindi pa ito nakapikit, nakatanaw ito sa kisame na parang may binabasa dito. Ang gwapo talaga ni Mr. Right ko, di ba, Lane? Sabi nito na hindi inaalis ang pagkakatitig sa kisame. Anong Mr. Right mo? Sabi naman ng isip niya. Pero iba ang sinabi ng bibig ni Lane. Nako, matulog na tayo, Lay. Bukas mo na pangarapin uli si Artemio Domingo. Pumikit si Lane. Subalit ang piping dalangin niya, mapuno ang kanyang pagtulog ng mga panaginip sa piling ni Professor Artemio Domingo. At napuno ang madaling araw ni Lane ng mga panaginip na totoong nangyari. Uminom sila sa bar ng hotel, hindi para malasing. Lager light beer lang at ilang pulutan para maalis ang mapait na lasa ng beer. Uminom sila upang pahabain pa ang mga sandali ng unang pagkikilala. Sa tuwina, ang bawat simula ay nangangako ng isang magandang kaganapan. Ang halakhak ay binibigyang laya ng pagkawala ng mga inhibisyong kinalakhan. Paglasing ka na, may mabisa ka ng dahilan upang masabi o gawin ang isang bagay na di mo maiisip na gawin o sabihin kung ikaw ay nasa normal na huwisyo. Nawawala ang mali siya sa sinasadyang tapik sa braso o paghawak sa inyong mga palad. O di kaya, ang paghahagis ng malalagkit na tingin sa kainuman na sa normal na pagkakataon ay masasabing isang harapang paglalandi. Napansin kaya ni Artemio Domingo na pareho sila ni Leah na nagtatapon ng lihim na paanyaya sa lalaki na dugtungan
at arukin pa nito ang pagkakataon ng kanilang pagkikilala. Napansin kaya ng professor na tila ba naiinggit siya sa harapang pang-aakit ni Leah dito? Ang harapang pagyakap-yakap at pagsagi ng dibdib ni Leah sa braso ng lalaki kapag may pagkakataon ay hindi nakawala sa pansin ni Lynn. Wala pang ideya si Lynn sa mga estratehiya sa digmaan sa larangan ng pag-ibig. Wala pa siyang maraming alam tungkol dito. Hindi ito na pag-aaralan. Ngunit kusa itong dumarating sa tamang pagkakataon. Sa bawat tunggalian, ang isang estratehiya ay tumutukoy sa magiging hantungan ng laban. At sa tunggalian ng puso at damdamin, ang estratehiya ay humahango sa kung ano ang itinakda ng tadhana. Ang tadhana ang nagdidikta kung ang pag-ibig ay isang gantimpala o kaparusahan sa isang mangingibig. Subalit alinman sa dalawa, gantimpala man ito o parusa, hindi nababawasan nito ang tamis na dulot ng pag-ibig sa bawat pusong wagas o may ibig. May hangover pa si Lynn nang tumunog ang kanyang maliit na alarm clock na lagi niyang dala-dala. Inilagay niya ito sa mode na mag-alarma ito ng 6 AM. Pinilit niya ang sarili na imulat ang namimigat pang talukap ng kanyang mga mata. Ganap ng 6:05 AM. Kanina pa tumutunog ang kanyang alarm clock. Pinisil niya ang alarma nito upang huminto sa pagtunog. Bumangon si Lynn at tiningnan si Leah na nasa kabilang kama. Naghihilig pa ito sa pagtulog. Kinuha niya sa closet ang kanyang bihisan at pumasok sa banyo at tinapat niya sa kanyang bibig ang kaliwang palad at huminga. Amoy lager light pa ang hininga niya. Agad siyang nagmumog bago tuluyang nagsipilyo. Habang nagsisipilyo, nagbalik sa alaala niya ang nagdaang gabi. Masarap kausap ang mukong na yon. Naisip niya. Mukong? Si Professor Artemio Domingo ay mukong lang sa kanya? Ganti lang yon sa pagtawag niya ng girl sa amin. Muli na naman siyang nangiti sa naisip na kapilyahan. Parang hindi siya isang profesor, para siyang makata. Nailang sa sarili si Lynn. Bakit nagkaganito? Sa buong buhay niya, ngayon lang siya naligalig sa alaala ng isang lalaki. Ginugulo ng lalaking ito ang kanyang mundo. Dati naiinis siya sa mga harapang pagpapakita sa kanya ng maraming kalalakihan ng espesyal na atensyon. Hindi tuwa ang kanyang naramdaman pag nakakatanggap siya ng mga regalo na parang nanunuyo. Pero bakit ganito? Anong mahika mayroon ng mukong na professor na si Artemio Domingo na ligaligin ang pananahimik ng kanyang puso? Anong mayroon sa kanyang malalamlam na mga mata na gusto niyang arukin? Anong init ang nasa mga palad nito na nararamdaman niya ng sandaling hawakan nito ang kanyang braso upang alalayan siyang huwag matumba kagabi sa koridor ng hotel? Matutumba o sinadya niyang kunwaring matumba? Sinubukan kong aalalayan siya nito. Ang natatandaan niya, nainggit siya nang hapitin ni Artemio Domingo ang malambot na bewang ni Leah nang akmang nadulas ito habang palabas na sila ng pintuan ng bar. Hindi niya alam kung sinadya rin ito ng dalaga. Pilit niyang inaalis sa isip ang mukong na iyon habang nasa ilalim siya ng dutsa. Hindi sinasadyang nahaplos niya ang sariling dibdib habang sinasabon ng kanyang buong katawan. Paano kaya kung ang mukong na iyon ang humahaplos ngayon sa kanyang dibdib? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ano bang kabalbalan ng pumapasok sa kukotoy mo, Doktora Linda Abarintos? Pagkastigo niya sa kanyang sarili. Subalit nangingiti siya sa naisip ng mga kapilyahan. Mabilis siyang nagbanlaw sa mainit-init na tubig ng shower.
Pagkatapos tuyuin ang sarili, lumabas siya ng banyo at ginising ang nahihimbing pa ring si Lia. Lia, gising na. It-iim ang breakfast at tin-iim ang simula ng simposyum. Sa cafeteria na sa lubong niya ang ilang participants na kumukuha na ng kani-kanilang almusal. Iniwan niya si Lia sa kwarto ng hotel na nag-aayos pa ng kanyang make-up. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang magpaganda nito samantalang mag-aalmusal lang naman sila at babalik pa sa kwarto bago magbihis uli para sa unang araw ng simposyum. Buffet style ang almusal, kaya pumila siya matapos kumuha ng tray. Hindi niya napansin na nasa likuran niya si Professor Artemio Domingo. Pumili siya ng ilang peraso ng bacon, pritong daing na danggit, isang sunny side up na itlog, isang plain rice, at isang hiwa ng hinog na papaya. Akmang ilalapag pa lang niya ang tray ng pagkain kinuha nang mapansin niya ang professor na mabilis na lumapit patungo sa kanyang misa. Makikisabay na akong kumain sa iyo, Lane. Sabi nito at inilapag ang hawak ding tray. Kukuha ako ng maiinom. Gusto mo ba ng hot o cold drinks? Alok pa nito. At naramdaman naman ni Lane na parang may nagkarambulan sa loob ng kanyang dibdib nang magkatinginan sila ng binata. Hot ang gusto ko, black coffee. Iwan kung bakit iyon ang nasabi niya, pero yun ang nararamdaman niya dito. Hot, alanganin ang ngiti ni Lane habang pinagmamasdan agad ang tumalikod na binata upang kumuha ng kanilang maiinom. At hindi naiwasan ni Lane, natapunan ng may paghangang tingin ang binata habang patungo ito sa kioske na kinaroroonan ng mga inumin. Talagang makisig ito. Matikas ang tindig. Bawat hakbang ay para bang bilang at tiyak sa bawat paglakad. Parang pagkasama ng sinumang babae ang lalaking ito, ang pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang di matitibag na muog. Hito na ang black coffee mo. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang iabot ng binata ang umuusok na kape. Umupo ito paharap sa kanya. Inayos ang sariling tray ng pagkain at nagsimulang kumain. Salamat, Professor Domingo. Nabubulunan ba siya? Halata ba ang garalgal sa busis niya? Call ka lang, Lane. Sabi niya sa sarili. Hindi mangangagat ang mukong na yan. Can I have your number? Nasa kalagitnaan na siya ng pagkain nang narinig niya ang tinig ng kaharap. Mabilis kumain ng mukong. Naisip niya nang makitang wala ng laman ang tray ng pagkain nito. Number? Nang panahong iyon, bago palang lumaganap ang mobile phone sa pamilihan, nakikita niya na may mangilan-ngilan na mayroon gamit na entry to 10. Pero hindi pa siya nakakabili o di kaya ay nakakagamit nito. Napabili siya ng nguya sa isinobong plain rice at daing na danggit. You mean, yung mobile number ko wala pa akong... Ibinitin niya ang sinasabi at biglang tumungga sa tasa ng kape. Pero may telepono sa ospital. Pwede mo akong tawagan doon. Biglang baling niya sa kausap. Kumuha siya ng napkin at tumingin sa kaharap. Nakuha naman agad nito ang gusto niyang mangyari, kaya kaagad na iniabot ang nakahandang bulpen. Isinulat niya doon ang pangalan ng ospital na pinaglilingkuran, mabuti at nakabisado niya ang telepono doon. Dumukot sa pitaka ang binata at kinuha ang isang tarhita at inabot sa kanya. Nariyan ang number ko sa office pati sa bahay.
I hope you don't mind giving me your landline at home. Para siyang nakadama ng kaunting pagkapahiya. Kasi hindi niya naisip na ibigay ang telepono niya sa kanilang bahay. Agad niya muling kinuha sa binata ang napkin na sinulatan niya ng address at telepono ng ospital at isinulat din ang numero ng telepono sa kanilang bahay. Thanks, Lane. Nadama niya ang pagkatuwa ng kaharap nang kunin ang napkin na sinulatan niya. Siya man ay nagagalak rin sa isiping hindi magtatapos sa seminar na ito ang pag-cross ng landas nila ng binata. May sasabihin pa sana siya nang biglang bumulaga sa kanilang tabi si Leah. May hawak-hawak itong tray ng pagkain. Nag-aalmusal na pala kayo, Prof. Tim. Bungad nito. At sa sinabi nito ay parang epektibong binura nito ang presensya ni Lynn sa oras na yon. Parang gustong ipakita ni Leah na hindi tamang nagpauna si Lynn na kumain sa cafeteria upang masulo ang profesor. Patapos na kami, Leah, but you can eat your breakfast here. Sagot ng profesor. Agad na umupo si Leah at nagsimulang kumain. Ilang sandali pa ay napansin ni Lynn ang pagtingin-tingin ng binata sa kanyang relo. Medyo napasarap kasi ako ng tulog. Napuyat ako. Wika ni Leah sa pagitan ng pagkain ng ham and bacon sandwich na pinili nitong almusal. Ipinaalala nito ang nagdaang gabi sa bar. I think pare-pareho tayong tatlo na napuyat. Sabi naman ng binata. But it was a great evening, sir. Sabi ni Leah na ang buong titig at focus ng atensyon ay sinadyang nakabaling lang sa kausap na binata. Parang nag-iinit ang pakiramdam ni Lynn. Nakadarama siya ng pagkairita sa kasama sa kwarto. Ito ba ang tinatawag na silos? Ang silos ay bahagi ng pagiging makasarili. Ang pagmamahal ba at umibig ay may bahagi ng pagiging makasarili? Nagsiselo siya at kaya ni Leah ang harapang paglalandi sa lalaking nasa kanilang harapan. Muli ay napansin niya ang pagtingin-tingin ng profesor sa orasan sa cafeteria. Napansin din ito ni Leah. Sorry, Prof. Tim. Baka gusto nyo nang mauna. Okay lang po sa akin. Ibiniti nito ang sinabi habang buong wagas na ipinansin sa kausap ang pamumungay ng kanyang mga mata habang nakatitig dito. Nang akmang tatayo na ang profesor, tumigil sa pagkain si Leah, sabay sabi sa profesor. Prof. Tim, baka pwedeng humingi ng calling card mo? Dumukot sa kanyang wallet ang kaharap at tinignan kung mayroon pa siyang kopya ng tarhita. Nakakita siya ng isa pang kopya at magalang na inabot ito kay Leah. Nako Tim, Prof. Tim, thanks talaga. Ang tingin ni Lynn kay Leah ng mga sandaling iyon ay tila ito isang batang nabigyan ng gustong-gusto na kindi. Halatang halata ang saya at pangingislap ng magagandang mata nito. Pero siya man, naisip ni Lynn, ayun din ang naging reaksyon niya nang abutan ng tarhita ng binata. Pinilit lamang niyang itago ang kanyang reaksyon. Napabuntong hininga si Lynn. Ang mundo ay isang arena ng walang katapusang tunggalian. Hindi ka kailanman nag-iisa sa kagustuhan mong maging pag-aari ang bawat bagay na nagpapasaya sa iyo. Salig sa pagnanasang maangkin ang minimithing bagay, kailangan mong lumaban. Ipaglaban ang bagay na mahal mo. Ngunit, ang tadhana ay kadalasang pumapagitna. Ang tadhana ang humahatol sa pagtakda nito kung kanino mapupunta ang bagay na pinaglalaban. Ito ang magtatakda kung sino ang magtatagumpay. Subalit, ang pag-ibig naman
ang magtatakda kung ang tagumpay na iyan ay may tamis o may kapaitan.